Paano kung sa 2026, hindi sipag ang gagantimpalaan, kundi bilis? Sa taon ng Fire Horse, ayon sa Feng Shui, ang pera ay gumagalaw parang nagliliyab na apoy, mabilis, matapang, at dumadaloy lang sa mga taong kaya sabayan ang momentum nito. Habang karamihan ay napipressure, nagkakawatak-watak ang isip, o parang naiipit, may 3 zodiac signs na natural na nakasync sa nag-aapoy na enerhiyang ito. Maaga nilang nakikita ang mga pagbubukas. Kumilos sila bago pa pumasok ang pag-aalinlangan. At kapag gumalaw sila, hindi lang basta bumubukas ang pinto, bumubukas ito ng todo, parang may humihila mula sa tadhana. Sa videong ito, ibubunyag ko ang 3 signs kung bakit sila ang paborito ng Fire Horse, at ano ang dapat mong gawin ngayong gabi para masalo ang alon ng swerte. Kung kasama rito ang sign mo, ang susunod mong hakbang pwedeng magbago ng lahat. Maligayang pagdating sa isang taon na kakaiba sa lahat. Ang 2026 ay pinamumunuan ng Fire Horse, isang enerhiyang hindi naghihintay, hindi bumabagal, at lalong hindi tumataya ng pa-safe. Ayon sa Feng Shui, isa ito sa pinaka-intense na money cycles na mararanasan natin. Pero ito ang totoo, hindi lahat makikinabang dito. May mga zodiac signs na mahihirapan, mabibigla sa bilis at sa pagiging hindi mahulaan ng takbo ng mga pangyayari. Pero may 3 signs, 3 lang, na perpektong nakaalin para umangat at magtagumpay. Sa videong ito, lalaliman natin kung ano ang pinagkaiba ng mga sign na ito, paano tumutugma ang likas nilang ugali sa hindi mapipigilang ritmo ng Fire Horse, at paano nila magagamit ang alignment na yon para sa yaman, oportunidad, at kalayaan. Kasama man ang sign mo sa 3, o hindi, gagabayan ka ng mensaheng ito para mas maintindihan kung paano gumagalaw ang enerhiya, paano talaga nabubuo ang swerte, at anong mga hakbang ang nagdadala ng tunay na kasaganaan. Dahil sa taong kasing lakas nito, ang timing ay hindi lang mahalaga, ito ang lahat. Ipinaliwanag Wendy Fire Horse Energy. Sa Chinese Zodiac, ang Fire Horse ay hindi basta ordinaryong taon. Bihira ito. Matapang. At kilalang kayang yumanig sa lupang tinatayuan mo. Madalas sinasabi ng iba na panahon ito ng kaguluhan, pero para sa mga nakakaunawa ng enerhiya, kabaligtaran ang totoo, panahon ito ng pagbilis. Isang taon na hindi basta, naghihiwalay ang mga bagay, nagtutugma sila at pumapwesto sa tamang lugar, basta sabayan mo. Mabilis gumalaw ang Fire Horse Energy. Hindi nito hinihintay na kumalma ang mga duda mo. Mainit, bigla ang kumikilos, mahilig sa panganib, at sobrang mapagbigay sa mga taong kumikilos gamit ang instinct at malinaw na isip. Isipin mo itong parang alon. Kapag nag-alinlangan ka, lampas ka na. Pero kapag sumakay ka, kahit hindi ka palubos handa, kaya ka nitong dalhin ng mas malayo kaysa sa inaakala mo. Sa Feng Shui, ang enerhiyang ito ay sumasagisag sa timog, south, nakaugnay sa kasikatan, pagkilala, at biglaang pag-angat ng momentum. Pero nakatali rin ito sa elemento ng apoy na pwedeng sumunog o magbigay liwanag. Kaya ilan lang talaga ang lubos na nakikinabang, yung may tiyak na inner qualities na kayang humawak ng init. Hindi lahat umuunlad sa apoy. Sa taong ito, ang ginagantimpalaan ay tapang sa pagkilos, hindi pagiging perpekto. Hindi mahalaga sa Fire Horse kung gaano ka katagal naghintay o gaano karami ang pinagdaanan mo. Ang hinahanap nito ay alignment, enerhiya, kapaligiran, at emosyon. Tumutugon ito sa lakas ng loob, hindi sa sobrang pag-ingat. At ito ang sikreto, ang pera na enerhiya ay hindi dumadaloy sa mga taong karapat-dapat. Dumadaloy ito sa mga taong nakahanay. Yung gumagawa ng puwang para dito. Yung kumikilos kapag lumitaw ang tamang sandali, nang hindi pinapatay ng overthinking ang pagkakataon. Kaya para sa marami, magiging nakakalunod ang 2026. Pero para sa ilan, mararamdaman itong parang may tumatawag na tadhana. Dahil totoo, tumatawag nga. At ngayon, ang pinakamalaking tanong, nakaalin ka ba sa enerhiyang ito o nilalabanan mo ito nang hindi mo namamalayan? Aligned AE. Mabilis and check. Bago natin ibunyag ang 3 zodiac signs, sandali muna. Kasi minsan, hindi lang ito tungkol sa sign na ipinanganak ka kundi kung paano ka nabubuhay ngayon. Kaya ito ang mabilis na alignment check. Tanungin mo ang sarili mo. Nakakaramdam ka ba ng kakaibang pagkabalisa, na parang may malaking mangyayari, kahit hindi mo maipaliwanag? Bigla ka bang napapansin ng mga paulit-ulit na numero, panaginip tungkol sa pera, o mga senyales na nagtutulak sa iyo gumawa ng matapang na desisyon?
Nagde-declutter ka ba, nag-aayos ng gamit, o may urge kang magbigay ng physical space, kahit hindi mo alam kung bakit? Kung ang sagot mo sa dalawa o higit pa, nagsisimula ka ng umayon sa fire horse energy. Pero ito ang mabilis na humaharang sa enerhiyang yan. Pinapatagal mo ang desisyong alam mo namang dapat mo nang gawin. Nabubuhay ka sa magulo at siksik na espasyo, lalo na sa front door o sa money corner. Paulit-ulit mong sinasabi, mahirap ang pera o maghihintay na lang ako ng tamang oras. Ang alignment ay hindi swerte. Paghahanda ito. Enerhiya ito na nagsasabing, handa ako. At kapag handa ka sumasagot ang enerhiya. Ngayon punta na tayo sa 3 zodiac signs na natural na nakaalin at kung ano ang kailangan nilang gawin ngayon. Zodiac sign #1, ang mabilis na magnet. Aries, kapag sumugod ang fire horse, kasabay mo na itong tumatakbo. Ang taong ito ay pabor sa mga taong hindi nagsi-second guess at kung may sign na kayang magdesisyon ng mabilis, ikaw yon. Ang tapang mo, competitive spirit, at gutom mo sa aksyon ang mismong dahilan kung bakit perpektong nakaalin ka sa nag-aapoy na enerhiyang ito. Isipin mo ito, isang Aries na babae, pagod na pagod sa corporate stress, nagising isang umaga na may ideyang matagal na niyang binabaliwala, sarili niyang online shop. Sa tanghali, narehistro na niya ang business name. Pagdating ng weekend, live na ang unang produkto. Pagkalipas ng 2 buwan, triple na ang kinikita niya kumpara sa dating sahod. Iyan ang momentum ng fire horse. At iyan ang mahika mo, instant action. Pero kahit ang lakas may anino rin. Narito ang dapat mong gawin. Kumilos sa loob ng 24-48 oras kapag may dumating na senyales o ideya. Maglinis ng kalat sa paligid ng workspace, lalo na sa front door. Magsuot ng pula o ginto sa mga araw na may mahalagang desisyon. At ito ang iwasan. Huwag sabay-sabayin ang napakaraming bagay, ang fire horse energy ay nagbibigay ng reward sa focused movement. Huwag ipagpaliban ang pahinga, burnout ang pumapatay sa instinct mo. Feng Shui tip mo. I-activate ang south area ng bahay, fame at fire zone. Maglagay ng pulang kandila, triangle-shaped decor, o kahit pangalan mo na nakasulat sa pula sa isang gold card. Gawin itong may intensyon. Sabihin mo, kumikilos ako ng malinaw. Sinusundan ng pera ang tapang ko. Aries, hindi ito taon para maglaro ng maliit. Habang ang iba nagdadalawang isip, sumusugod ka. At dahil doon, ang yaman ay papalapit sa iyo na parang kabayong rumaragasa. Pero tandaan, ang momentum ay nabubuo sa pagkilos, hindi sa paghihintay. Zodiac sign #2, ang strategic builder. Ang ox ay maaaring hindi mabilis kumilos, pero kapag kumilos ito, nagpapatayo ng mga imperyong tumatagal. At sa taon ng fire horse, ang matatag mong determinasyon ang nagiging lihim mong superpower. Habang ang iba nauubos ang lakas sa pagmamadali o habol ng habol sa bawat kumikislap na oportunidad, ikaw kumikilos ng may direksyon. Nakakakita ka ng mga pattern na hindi napapansin ng iba. Kalma ka kahit magulo ang paligid. At sa 2026, ang tahimik mong lakas ang gagawin kang money magnet. May isang kwento. Isang middle-aged na ox na lalaki, matagal nang tahimik na nagtatrabaho sa isang side business, isang bagay na halos walang naniwala na gagana. Pero nang pumasok ang fire horse energy, biglang nag-alin ang mga piraso. Isang casual na usapan, naging tulay para sa business loan. Isang kontratang na-delay, biglang na-approve. Isang maliit na client, nagdala pa ng 5. Bigla, hindi na siya naghahanda lang, umaangat na siya. Narito ang dapat mong gawin. Tapusin at i-finalize ang proyektong tahimik mong binubuo, oras na. Palibutan ang workspace mo ng earth tones, brown, beige, gold. Banggitin ng malakas ang financial intentions mo tuwing umaga. Malalim ang koneksyon ng ox sa salitang binibigkas. At ito ang iwasan. Huwag ma-stuck sa pagiging perpekto. Mas mahalaga ang tapos kaysa perfect. Huwag masyadong magkulong sa sarili, ang mga alyansa ang magdadala ng bilis ngayong taon. Feng Shui tip mo. Palakasin ang northeast corner, ang knowledge at foundation zone. Maglagay ng solid na bagay tulad ng bato, kristal, o larawan ng bundok. Sa ilalim nito, maglagay ng sulat kamay na note ng goal mo. Sabihin mo, unti-unti akong nagtatayo. Lumalago ang yaman ko sa bawat hakbang. Ox, habang ang iba tumatakbo, ikaw nagtatayo.
At sa 2026, ginagantimpalaan ng universo ang mga matagal nang naghahanda sa katahimikan. Ang oras mo hindi na paparating, nandito na. Zodiac sign #3, ang maswerteng risk taker. Sa kagubatan, ang Tigger hindi hinahabol ang bawat ingay. Naghihintay ito. Nagmamasid. At kapag perpekto na ang timing, tatalo nito. Iyan mismo ang dahilan kung bakit pabor sa'yo ang Fire Horse sa 2026. Ang Tigger energy ay matapang pero kalkulado. Hindi ka takot sa risk, pero ang tunay mong lakas ay nasa intuition at timing. At ngayong taon, ang instinct mo ay parang talim ng kutsilyo, sobrang linaw. May kwento ako. Isang Tigger na babae, matapos ang mga taon sa trabahong stable pero parang hindi umausad, biglang nakaramdam ng matinding kutob na umalis. Lahat nagbabala, mali yan. Pero naramdaman niyang may gumagalaw sa kapalaran niya. Sa loob lang ng isang buwan, inalok siya ng posisyon sa isang kumpanyang matagal na niyang pinapangarap, doble ang sahod, mas maayos ang oras, at work from home pa. Yung risk niya. Binuksan nito ang pintong hindi nakita ng iba. Kasi ang Tigger hindi naghihintay ng permiso, kumikilos ito kapag sinabi ng kaluluwa, go. Narito ang dapat mong gawin. Pagkatiwalaan ang kutob mo, lalo na kapag taliwas sa logic. I-refresh ang enerhiya ng bahay gamit ang galaw, mag-rearrange, magpintura, o maglinis cleansing. Gumamit ng bold symbols, Tigger print, fire elements, o gold coins malapit sa entryway. At ito ang iwasan. Huwag hayaang pahintuin ng duda ang pagtalon mo, mabilis mawala ang oportunidad ngayong taon. Huwag ikwento lahat ng galaw mo, ang misteryo ay bahagi ng mahika mo. Feng Shui tip mo. Tutukan ang east zone ng space mo, konektado ito sa health at new beginnings. Maglagay ng healthy plant, moving water feature, o wind chime para i-activate ang bagong momentum. Sabihin mo, tatalon ako ng may lakas. Sasalubungin ako ng universo. Tigger, ang pagtalon mo ngayong taon ay hindi random, divine timing ito. At kapag sinabi mong, sa inner push na yan, magbubukas ang mundo ng mga pintong hindi man lang alam ng iba na umiiral. Pero tandaan, hindi ka ginawa para gumalaw gaya ng karamihan. Mas wild ang landas mo at mas masarap ang gantimpala. Wealth Activation Plan para lahat ng signs. Kahit hindi ka bilang ang zodiac sign mo sa 3, huwag kang mag-alala, ang wealth energy hindi nang exclude. Dumadaloy lang ito kung saan may kahandaan. Hindi lang traits ang ginagantimpalaan ng Fire Horse, aksyon. At kapag sinunod mo ang activation plan na ito, maya-alin mo ang enerhiya mo kahit ano pa ang sign mo. 7 araw na wealth flow activation. Day 1, mabilis na declutter. Pumili ng isang lugar, wallet, work table, o front door. Alisin ang basura, sirang gamit, o anumang hindi mo nagamit sa loob ng isang taon. Day 2, banggitin ang intensyon. Tuwing umaga, sabihin, dumaloy ang pera sa akin dahil kumikilos ako ng malinaw. Sabihin ito ng may paninindigan habang nakaharap sa timog, south. Day 3, igalaw ang furniture o bagay. Movement-based ang Fire Horse energy. Ilipat ang isang bagay sa kwarto mo, kahit konti lang, para magsenyas ng bagong daloy. Day 4, maglagay ng fire symbols. Sindihan ng pulang kandila o magsuot ng pula. Fire energy katumbas equals tapang panandang pandagdag bilis. Ipakita ng katawan at espasyo mo ang enerhiyang ito. Day 5, isulat at sunugin. Isulat ang isang limiting belief mo tungkol sa pera. Sunugin ito ng ligtas habang sinasabi, pinapalaya ko ang kwentong ito. Day 6, gumawa ng wealth corner. Sa southeast ng bahay mo, maglagay ng mangkok na may barya, maliit na halaman, at isang pulang bagay. Day 7, gumawa ng isang risk. Mag-apply sa isang oportunidad, i-pitch ang idea mo, mag-invest, o magdesisyon. Ang Fire Horse nagbubukas ng pinto para lang sa mga kumatok. Babala panandang pandagdag karaniwang pagkakamali. Makapangyarihan ang Fire Horse, pero hindi ito mapagpatawad. Kapag hindi ka maingat, pwedeng bumalik sa iyo ang enerhiyang ito at magdulot ng kaguluhan, delays, at emotional burnout. At madalas, ang pinakamalalaking harang ay hindi nasa labas, nasa mga energetic habits na hindi mo man lang napapansin. Narito ang mga pinakakaraniwang pagkakamali na humahadlang sa yaman sa taon ng Fire Horse. Sobrang pag-o-overthink sa bawat galaw. Ang taong ito nagbibigay ng reward sa bilis at tiwala. Kapag masyado kang tumagal, sumasara ang bintana ng pagkakataon.
Pag-iingat ng Sir O, patay na gamit sa bahay. Anumang Sir, lalo na sa front door area o bedroom, nagdadala ng stagnant energy. Para itong mensahe sa universo na, hindi pa ako handa. Negatibong pagsasalita tungkol sa pera. Tuwing sinasabi mo na hindi ko afford ni o ang hirap ng pera, pinapatibay mo ang pattern na yan. Pinalalakas ng Fire Horse energy ang boses mo, siguraduhin mong nakaalin ito sa kasaganaan. Pag-aalinlangan kapag dumating ang oportunidad. Kapag may biglang lumitaw offer, imbitasyon, o ideya, madalas ito ay divinely timed. Mas mabilis kang mag-o. Hindi ito maliliit na bagay. Sa ganitong klasing enerhiya, kahit isa lang sa mga ito pwedeng pumutol ng momentum. Malakas ini-ending panandang pandagdag sile. Ang taon ng Fire Horse hindi bumubulong, umuurong ito. Hindi ito kumakatok ng mahinahon, sinisipan nito ang pinto at hinahamon kang pumasok. At yung mga handang kumilos, magsalita, at magdesisyon, sila ang aangat kasama ng enerhiyang ito. Aris ka man, Ox o Tiger, o kahit ano pang sign, nakita mo na ang pattern. Ang taong ito ginagantimpalaan ng instinct, tapang, at galaw. At yung mga sumasalubong sa enerhiya gamit ang enerhiya, makakatuklas ng bihirang bagay, pera na may saysay. Kaya ito na ang sandali mo. Tanungin mo ang sarili mo. Handa ba akong tapatan ang apoy gamit ang focus ko? Kung ang sagot mo, isulat mo sa comments. Handa na ako. At huwag kalimutang ilagay ang zodiac sign mo, gusto naming malaman kung sino ang umaangat. I like, I subscribe, at I save ang video na ito. Kasi kapag lumitaw na ang mga senyales, gugustuhin mong balikan ang mensaheng ito. Ang Fire Horse hindi nagbibigay ng second chances. Pero nagbibigay ito ng isang makapangyarihang pinto at kung nandito ka. Bukas na ito.